Ito na ang solar setup natin ngayon. Meron na siyang battery na pwedeng pang backup kapag may brownout upang save ng electricity during nighttime. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang mga important specifications at actual performance test nitong DE hybrid inverter sa malalaking appliances sa bahay gaya ng aircon, washing machine, water heaters, at pati sa power tools at welding machine. At dahil performance test nga ang gagawin natin sa video na ito, dito mo malalaman kung sakto na din ba itong ganitong inverter para sa solar ng bahay mo. Tara, simulan na natin. Itong DE hybrid inverter ay may tatlong mode na pwedeng i-adjust depende sa setup na gusto mo. So una ay ang off-grid mode. Ang off-grid mode nito ay perfect sa mga nasa malalayong lugar o sa mga gusto talagang mag-connect sa grid. Ikalawa ay ang on-grid. On-grid o yung tinatawag na batteryless sa mga hybrid inverters. Kung gusto mong mag-solar pero ayaw mo munang gumasto sa battery, pwede pa rin dito. Actually, ito yung mode na ginamit ko nung una dahil kailangan ko pang i-reassemble ang existing na 24 volt battery ko. Habang may araw, ang solar panel ang ginagamit na source ng iyong appliances. Ang sobrang power na na-generate ng solar ay pwede mong i-export pabalik sa distribution utility gaya ng Meralco o Electric Cooperative. Yun ay kung available ang net metering sa inyong distribution utility. At ang pangatlo ay ang hybrid mode. Ang hybrid mode ang para sa akin ang pinaka-practical. Meron itong maraming option sa operation. May option na sa solar panel muna kukuha ng power ang mga appliances kapag malakas pa ang sinag ng araw habang nagche-charge naman ang battery. Then, sa battery naman kukuha kapag kulang o mababa ang harvest ng solar panels. Kapag ubos na ang charge ng battery, saka lang gagamit ng grid. At isa sa maganda rito ay kapag nag-brown out, walang kaba. Anytime kapag may brown out at may laman pa ang battery, nag-auto switch na sa battery backup ang system na parang UPS lang. Ganito nga pala ang setup ng mga loads ko ngayon. Lahat ng mga appliances sa bahay ay naka-UPS mode, pati aircon. Kaya kapag brownout, sa battery at solar panel lang kukuha ng supply ang lahat ng appliances. At sa ganitong connection, mas malalaman din natin dito ang capability ng inverter during performance testing. Dahil dumadaan talaga sa kanya ang lahat ng conversion ng kuryente bago ito isusupply sa appliances. Hindi gaya nung nakakonect lang sa grid na hindi na direktang apektado ang capacity ng inverter. Ngayon, subukan natin kung kaya niya ang mga malalaking appliances sa ating bahay.
Kita nyo na mga ka-toolbox, hindi lang pang ilaw, pang heavy duty pa itong hybrid inverter na ito. Ngayon mga ka-toolbox, subukan natin ang worst case scenario, ang brownout. Gaano nga ba kabilis siyang mag-transfer? Ayan, nawala ng kuryente pero tuloy pa rin ang ilaw at lalo na ang TV at electric fan. Hindi mo mararamdaman. Seamless ang switching from grid to battery backup. Ganyan ka-reliable ang inverter na ito. At para sa additional guide, ito naman ang mga key specifications nitong inverter. So, ka-toolbox, kung may tanong ka tungkol sa inverter na ito o gusto mong malaman kung swak nga bang gamitin ito sa bahay mo, i-comment mo lang sa baba. Like mo na rin ang video na ito kung may natutunan ka. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na ito, mag-subscribe ka na para sa mas marami pang solar at ibang electrical tutorials. At syempre, i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa mga susunod nating videos.